Sa patuloy na pagsasaayos ng mga polisiya at pagbabago sa sektor ng transportasyon, ilan sa mga ito ay naisakatuparan na ng Department of Transportation. Kaya naman pag-uusapan natin ang kanilang mga napagtagumpayan sa nakaraang taon kasama si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Secretary, magandang hapon po and welcome to the program. Magandang hapon, Joey. Magandang hapon, Weng. Afternoon, No? sir. Thank you for inviting me to this program, no? Para makapag-report naman tayo sa taong bayan kung ano ang mga proyekto ng Department of Transportation. Sir, simulan siguro natin with updates from the agency. Noong Martes po ay nagkaroon po muli ng full cabinet meeting at isa sa mga nabanggit ng Pangulo ay kung paano po natin mapupondohan yung mga key projects na alinsunod sa socio-economic agenda na medyo nabawasan po ng pondo. Una sa lahat, sir, ano po yung mga proyektong apektado nito at paano po natin masusolusyonan ito? Alam mo, Joey, yung mga binawas sa Department of Transportation ay medyo malaking amount to, no? Pero sa aming palagay ay hindi naman masyadong maapektuhan ng implementasyon ng aming mga proyekto dahil ang naibawas ay yung tinatawag na loan proceeds para sa ating mga foreign assisted projects, no? Although nawala dun sa budget, no? Dun sa appropriated budget natin, ay patuloy naman kaming makaka-draw doon sa ating mga existing loans, no? For example, ang nabawas na malaki ay yung loan proceeds para doon sa North-South Commuter Railway at saka doon sa ating Metro Manila Subway, no? Pero meron namang assurance ang ating mga development partners na dahil meron tayong loan agreement, no? Ay patuloy nila tayong papayagan na mag-draw dito sa mga loans na to, no? Nakausap natin ang ADB, ang JICA, ang KEXIM, no? At with the support of the Department of Budget and Management, no, na mag-i-issue ng SARO, ay patuloy pa rin nating maipapatupad itong mga malalaking programa ng Department of Transportation, no? So sir, follow-up lang po. Ano naman po yung katotohanan na may mga isinumiting petisyon ng Light Rail Manila Corporation sa DOTR hinggil po sa fare hike ng LRT-1? Yung LRT-1, this is operated by the private sector, no? Operated by the Light Rail Manila Corporation, no? Based on a concession agreement that was signed in 2016, no? Under the concession agreement, may karapatan ang private sector na magtaas ng pamasahe almost every 2 years, no? Of course, subject sa approval yan ng LRTA, no, ng Rail Regulatory Unit, no, at ng Department of Transportation, no. Alam niyo po, itong LRT-1, magbuhat nung nagkaroon ng concession agreement, meron na silang mga petition, no? 2018, 2020, 2022, and ngayon ng 2024, nag-file na rin sila ng increases, no? Unfortunately, yun pong petition nila noong 2018, 2020, at 2022 ay hindi po kaagad na-actionan ng gobyerno, no? It's only last year na nagkaroon sila ng first increase, no? And under the concession agreement po na dapat naman siguro ay i-respect ng gobyerno, dapat payagan din natin silang magkaroon ng increases dahil tumataas din naman ang kanilang cost of operations, no? Kaya noong 2023 ay nagbigay po tayo ng approval na magkaroon sila ng increase, no? At ngayong 2024 nga ay inapruban din po ng LRTA board yung kanilang hinihinging increase, no? Pero ito po ay subject sa approval ng Rail Regulatory Unit at ng DOTR, no? Kaninang umaga po ay nagkaroon ng unang hearing, no, ang Rail Regulatory Unit, no, para dinggin nga yung petisyon, no? Kasi po kailangan merong consultation yan, no, bago natin payagan na mag-increase, no? And sa kasalukuyan to ay continuous yung
yung consultation, no? Sige, aantabayan natin, Sec, yung magiging final decision tungkol sa petisyon na yan. So, matapos po ang updates mula sa DOTR, balikan naman po natin yung mga milestones o achievements ng ahensya noong 2024. Maaari po bang ilahad natin o ikwento natin kung ano yung mga proyektong nakumpleto ng ahensya noong nakaraang taon? Thank you, Joey. Napakagandang tanong dahil sa totoo lang po ay marami po tayong natapos noong 2024, no? Ang isa sa pinakamalaking proyekto na natapos ng Department of Transportation ay ang privatization ng Manila International Airport, no? Ito pong Manila International Airport ay merong capacity to handle only 35 million passengers, no? But sa kasalukuyan, meron na pong almost 50 million ang hinandle natin, no? In fact, yung report ng MIA nung January 1, no? Ito po yung pinakamataas na handle, no? 50,100,000 passengers for 2024, no? And dahil ho nga ang capacity niya ay 35 million, ang hinahandle natin ay 50 million, nagkakaroon tayo ng congestion problem, no? Alam po natin na nangyayari na to for the last many years, no? Kaya ang Department of Transportation pinilit po natin na ma-privatize ito, no? Yung pong privatization ng Manila International Airport, nag-start pa po yan during the time of President Ramos, no? Almost 30 years ago. Sinubukang i-privatize po yan nung panahon ng mga sumunod na mga presidente, no? And kami po ay natutuwa na dito sa panahon ni President Marcos ay finally na-implement natin itong privatization, no? In fact, ito po ang pinakamalaking privatization project ng gobyerno. Ang private sector po ay mag-i-invest ng almost $3 billion, no? I-increase natin yung capacity ng airport from 35 million per annum to 72 million passengers per annum, no? And alam niyo po, ginawa po namin to in a matter of 13 months, no? From the time that we started engaging our transaction advisor, ang ADB, until ma-award po natin, no? Nag-start po kaming makipag-usap sa ADB February of 2023, no? And na-award po natin sa private sector noong March 18, 2024, no? And alam niyo po, itong privatization, hindi lang mag-i-improve yung experience ng ating mga pasahero dahil magkakaroon ng mas comfortable, convenience, and but at the same time po, malaki yung kikitain ng gobyerno natin dito, no? Dahil doon sa ginawa nating privatization, no? Kikita po ang gobyerno ng almost 900 billion pesos for the next 25 years, no? Samantalang in the past po, ang kinikita lang ng MIAA ay mga 2 to 3 billion pesos a year, no? So, ang laki po ng i-contribute nito sa ating budget po kasi kailangan din natin ng pondo, no? And kami po ay natutuwa, no? Na in a matter of 9 months, nagkaroon na po ng major improvements sa operations ng ating Manila International Airport, no? Naayos po natin yung traffic situation diyan, no? Yun pong yung parking ang isa sa mga unang ginawa ng private sector. Inayos po natin yung mga rates, no? Kasi doon sa parking lang, karamihan ng mga nagpa-park overnight ay yung mga nakatira po doon sa condominium, but hindi mga pasahero, no? Kaya kami natutuwa na ang private sector ay talaga namang ginagawa yung pangako nila sa amin under the concession agreement, no? Isang napakagandang example po ito, Sec, nung pakikipagtulungan sa private sector. And as you said, in the 9 months pa lang na nag-ooperate itong NNIC, meron ng mga pagbabagong nakikita. Sa tingin nyo ba, kasi alam naman natin, Weng, Sec, na palaging nalalagay sa kung anong listahan itong
airport naiya, natin. oo, as the worst airport in the world daw. Sa tingin nyo ba, mababago ang pananaw na ito given this development? Ay, tama ka, Joey, no? Dapat mawala na tayo doon sa list ng worst airport in the world, no? In fact, maging yung aircon natin sa Terminal 3 na dating talagang very problematic, ngayon ay malamig na, no? Yung ating mga baggage system working properly, no? And nagkaroon ng order, no? Dati siguro mapapansin nyo na pagpanik mo pa lang sa Terminal 3 departure, ang haba na ng pila ng mga sasakyan, no? Kaya ang ginawa namin, no, dahil ang pinakamaraming nag-ooperate, pinakamaraming pasahero diyan sa Terminal 3 ay ang Cebu Pacific, no? So ang ginawa namin, pinalipat namin ang Cebu Pacific yung mga counters nila sa halos doon sa dulo ng terminal para yung mga sasakyan ay doon muna pupunta, no? Kaya makikita nyo, simple lang, mga simple processes, pero very effective. Pati sir, dun sa ride-hailing service, dati meron po silang, wala silang designated pickup point. Ngayon, dun sa Terminal 3, dun sa garahe, if I'm not mistaken, sa level, sa departure level yata yun. Doon na po sumasakay mga tao. So, hindi na po nagta-traffic dun sa pickup points. At naging maayos din yung daloy. Actually, Tama. yung traffic, yung papasok na lang doon. Tama. Kasi parang dadalawa lang yung inspection area doon. So, doon lang nagkakaroon ng congestion. Balikan ko lang, sir, yung congestion. Mula sa NAIA, punta tayo doon sa Batangas Port. Nung holiday season, nagkaroon ng time na talagang congested yung mga pasahero. Paano po natin mai-ensure na hindi na po ito mauulit dahil magkakaroon na naman po tayo ng medyo mahabang bakasyon sa Semana Santa? Actually, meron kaming tinatawag na off-plan biyaheng ayos, no? Every time na merong mahabang bakasyon, no, ay ini-implement namin to, no? And dito sa Batangas, we're working closely with PPA, no? And mabuti nga dahil nung April nabuksan natin yung bagong Batangas Yes. Airport, no? Seaport, Seaport, no? Ito po ay may capacity ng 8,000, no? Natutuwa kami na si Presidente Marcos was able to attend the inauguration, no? Sa May po pala ito, first week of May nung inaugurate natin to, no? And marami pa pong mga improvements na gagawin, no? In fact, yung ating Batangas Airport, pag tinignan niyo, parang seaport ay parang airport yung loob niya, no? Po. Kaya ito naman ay pakikipagtulungan natin with the private sector also, no? Yun pong ito po ay operated by the private sector, yung Asian Terminal Inc., no? And sila po ang nagpagawa nito. They spent billions of pesos, no? They have improved the facilities, no? And magkakaroon pa po ng mas maraming voyages yung ating mga barko dito sa Batangas Airport, no? Incidentally, Sec, noong 2024 din, muling nakasama ang Pilipinas sa International Maritime Organization's whitelist. So, ano po yung kahalagahan nito? Ay, naku, napaka-importante niyan, Joey, na ma-maintain natin yung whitelist position natin. Dahil kung mawawala yan, ay hindi i-recognize ng other countries yung mga certificates na ini-issue ng Marina. At kung ganun ang mangyayari, ay mawawala ng trabaho yung marami nating mga seafarers, no? Alam niyo po, tayo ang isa sa pinakamalaking supplier ng seafarers sa buong mundo, no? We have almost around 600,000 seafarers all over the world, no? And nagkaroon po tayo ng issue na nag-start po yung issue natin diyan as early as 2006, no? Nung nagkaroon ng audit ang European Maritime Safety Organization, and nakita po nila na may pagkukulang yung tinatawag natin na STCW, no? Ito po yung Standard for Training, Certification, and Watchkeeping para sa ating mga seafarers, no? Noon pong pumasok ang administrasyon ni Presidente Marcos, no?
ay nakipag-meeting po kami sa EMSA and binigay namin yung aming proposed solution, no? Natutuwa sila dahil nagkaroon sila ng audit noong December and nakita nila yung mga improvements na na-implement ng ating gobyerno, no? And nung March of 2023 ay sinulatan nila tayo na sinasabi nila that they will continue to include us in the white list, no? Kasi alam mo, yung ating mga seafarers, I think they contribute up to $8 billion sa ating economy per annum. So sir, sa pagpapalawak naman ng mga proyekto para sa pasahero sa Metro Manila, isa po sa highlights yung inauguration ng LRT-1 Cavite Extension. Gaano po kalaki ang naitulong nito sa mga pasahero? Ay napakalaki, Weng, no? Dahil itong LRT-1 extension was able to increase the capacity of the existing LRT Line 1 by 80,000 passengers per day, no? Biro mo, 80,000 yung additional na passengers na magbibiyahe from Baclaran to Sucat, no? Dati, it takes siguro almost an hour, no? Because of traffic from Baclaran to Sucat. Ngayon, pag sumakay sila sa train, mga 15 minutes, no? In fact, nung inaugurate namin ito nung November, no? Kasama ko si Presidente, dahil dire-diretso yung aming voyage, no? It took us only less than 10 minutes, no? Dahil siyempre titigil yan sa 5 stations yan, no? So it will take siguro mga 15 to 20 minutes, no? So malaking bagay ito, no? Yes. Dahil makakatulong to sa trafiko. Alam niyo naman, itong traffic sa Metro Manila, based dun sa study ng JICA, ang economic cost sa atin ay 3.5 billion pesos a day, no? So with the operation of or the extension of LRT-1, medyo mababawasan po yung economic cost ng traffic sa atin. Sir, nabanggit doon, speaking of yung Cavite extension po, no? So, 5 stations pa lamang siya. Pero nabanggit natin doon sa briefing sa Malacanang nung Tuesday na ang patuloy na nagiging balakid o problema ay yung right-of-way issues. So, sa pagpapatuloy ba nitong next phases ng Cavite extension project, maisasaayos po ba natin itong mga issue na ito? Oo, Joey, no? As far as right-of-way problem is concerned dito sa phase 2 ng LRT-1, no? 94% na yung completed, no? 6% na lang yung 6%. tatapusin natin, no? Although babaguhin natin yung alignment ng phase 2, no? Dahil naunahan tayo ng DPWH na magtayo ng flyover, no? Na dapat dadaanan ng alignment natin. So ginagawa ngayon ng ating mga technical people, no, yung bagong alignment. Hindi naman siya masyado sigurong mapapalayo, no. Magkakaroon lang ng possible additional cost, no. But just the same, matatapos pa rin natin itong phase 2 ng LRT Line 1 extension. Ito sir, may tanong lang mula sa Malacanang press corps, si Tuesday nyo ng DCWP. Paano po ang hinihinging taas pasahe ng LRT-1 base sa latest na petisyon? Ang kanilang hiningi, kung hindi ako nagkakamali, ay additional na 2 pesos, no? 2 something, no? Ito na yung na-approvean na to ng LRTA board, no? But kailangan ngang dumaan dun sa regulatory unit and then gagawa sila ng recommendation for DOTR to approve or disapprove, no? So siguro hintayin natin kung sakali mang magkakaroon ng increase, no? Ang pinakamaaga nito ay siguro start ng second quarter. Second quarter, mga April, ganyan. Sa lahat ng nabanggit niyong updates, sir, parang bahagi ito nung sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Filipinos' dream of having more comfortable travel, no? So, from LRT sa Batangas Port, pag-usapan naman po natin yung issue ng yung PUV modernization naman.
Yes. Parang hindi na natapos yung yung usapin dito. So ano na ba yung estado ng consolidation? Anong parte na po ba ng programa ang ipinapatupad ngayon? Naipatupad na natin yung first component, which is consolidation. Ano? Out of 100%, naka 86% tayo. In-extend pa natin yan noong November. Ang gaganda ng figures na sinasabi ni Sec. Natataas ang batting average. 83% yung sinasabi dyan. Yan yung bago nagkaroon pa tayo ng another extension. No? But as of December 31, naka 86% na tayo. No? So as far as consolidation is concerned, palagay namin tapos na tayo dyan. No? Yung susunod na component na ang i-implement natin, no? Ito yung tinatawag na route rationalization. No? Dito sa route rationalization, we will work closely with the local government units. No? Kasi tutulungan nila kami na identify ano-ano yung mga talagang sustainable and profitable routes. No? Para pag na-identify na natin yan, i-require na natin yung mga operators na mag-modernize. No? Meron na tayo siguro, as of today, siguro almost more or less 20% na ang natatapos natin. Yung tinatawag natin na LTPRP or LPTRP, Local Public Transport Route Plan. No? Ito ay pakikipagtulungan ng LTFRB at mga local government, no? Identifying yung mga routes. No? Kailangan din kasi yung route rationalization, no? Yung LTPRP, para doon sa financing ng mga modern vehicles. No? Alam niyo po, itong Land Bank and ang DBP, gusto nilang magpautang, no? Pero gusto rin nilang masigurado na yung ipapautang nila ay mababayaran, no? And yung LPTRP is parang a certificate na magiging profitable yung ruta, no? And kung profitable ang ruta, ay pwede nilang suportahan, no? They can finance the acquisition of modern vehicles, no? Alam niyo po, yung mga modern vehicles natin, dapat ay mag-comply sa tinatawag na Philippine National Standard. No? Yung mga jeep po, for example, dapat yan, yung engine niya ay hindi masyadong naglalabas ng usok, no? Or electric vehicles. No? Yung pintuan niya is on the right side. No? Yung roof niya ay mas mataas para mas comfortable yung mga pasahero, makakalakad sa loob. No? Yung mga seats niya ay maayos, no? Aircon, no? And dapat po roadworthy talaga, roadworthy, no? Sir, balikan ko lang yung LRT1 Cavite Extension. May follow-up question kasi si Tuesday nyo. Kailan daw po kaya ito magiging fully operational? Alam mo, itong LRT1, this is a public-private partnership, no, with the private sector, no. Ang responsibility po ng paggawa ng civil works ay yung private sector, no. Tayo sa gobyerno, tayo po ang magpo-provide ng tinatawag natin na rolling stock, no. Yung rolling stock, nandiyan na po yan, no, na nabili na natin yan, no. Yung paggawa ng mga viaducts, yan ang responsibility ng private sector, no. Nag-usap na po kami, no. Mukhang ready na sila kasi under the concession agreement, dapat mag-start sila pag 100% na yung right of way, no. 'Di ba, nabanggit ko sa iyo, mga 94% na, no. So meron pang 6%. Pero sabi namin sa kanila, alam mo, yung phase 1, pumayag kayo na mag-start yung construction even before matapos yung 100%. Parang ganito rin, no? Mga 90% na nun yung right of way acquisition nila, and pumayag sila. And siguro ngayon papayag din naman sila na mag-start na rin yung project, no? So sir, highlight din po yung pagsasaayos ng EDSA busway dito sa Metro Manila. Ano po yung update sa guidelines nito sa pagtatapos naman nitong 2024? Itong EDSA busway, no? Ang binabalak natin dito ay i-privatize din ito, no?
we are now preparing the terms of reference for the privatization of the EDSA busway. No? Meron po tayong consultant na gumagawa ng terms of reference. No? And hopefully po by siguro end of first quarter, no? Or start of second quarter ay matatapos na itong terms of reference. Ipapabid din po natin to. No? So private sector ang magpo-provide ng mga sasakyan, no? Sila rin ang mag-ooperate, no? Para kasi maganda sana kung isang klaseng bus lang yung nag-ooperate dito, no? Para uniform, no? And then i-require natin dito magkaroon ng electronic mga schedules niyan, no? Parang ang kailangan parang nasa ibang bansa tayo, Yes, no? so, Malalaman may malalaman natin kung anong oras dadating yung susunod na sasakyan, no? Even yung mga pasahero natin, they can use an app, no? Para alam nila kung kailan sila dapat dumating doon sa mga stations, no? So ito pong 2025, mag-start na yung process natin for the privatization ng EDSA busway, no? Naku, pag ganyan yung kung may schedule talaga, magbo-boost na lang ako kung matutupad yan. Sa domestic airport muna tayo, Secretary, kailan naman po maisa sa katuparan itong nilagdaang public concession agreement with Aboitiz Infra Capital para sa Guindingan International Airport, maging itong sa Bohol, Panglao International Airport? Alam mo, Weng, ito ang isa sa mga pinagmamalaki natin sa Department of Transportation, ano? Na-privatize natin itong Laguindingan Airport and Bohol, no? Alam niyo po itong unsolicited proposal na sinubmit nung Aboitiz ay nag-start pa po nung 2017, no? And with the implementation of the IRR ng ating public-private partnership, minadali po namin, no? Sinunod namin yung mga deadlines, no? And napilitan po talaga na ang Department of Transportation, ang Civil Aviation Authority of the Philippines at yung concessionaire ay tugunan yung lahat ng mga pangangailangan ng unsolicited proposal, no? And ito pong Laguindingan ay in-award po natin late this year, no? Ang Bohol din po, na-award po natin yan noong December, no? And we're expecting na yung private sector will take over sa April po for the Laguindingan and mga bandang May yung sa Bohol, no? Yung project po na ito will increase the capacity of the airports, no? Yung Laguindingan Airport for one, no? Ang capacity po nito ay less than 2 million, no? Pero after mag-start po ng operations 2 years, ay na-reach na niya yung kanyang capacity. Kaya kailangan talagang magkaroon na ng improvements. Kaya minadali na rin namin, no? And mabuti naman na ang concessionaire, ang proponent ay naging cooperative naman po, no? Nag-agree kami doon sa mga terms ng concession and napirmahan na rin po natin yung concession agreement, no? Pareho din po yan sa Bohol, no? We will increase the capacity. Yung Bohol po, napaka-importante dahil marami pong tourists na gustong pumunta sa Bohol, no? So magiging regional airport po siya. Magkakaroon ng mga international flights. Although meron na po ngayong konting international flights sa Bohol, no? But with the improvements, we're expecting na mas marami pang mga international airlines ang mag-ooperate sa Bohol, no? Katulad po ng mga airlines sa Korea, airlines sa China, no? Airlines sa Taiwan, no? And ganoon din po sa Cagayan de Oro, no? Ang Cagayan de Oro ay isa po sa pinaka-busy airport din, no? So, in-expect namin na magkakaroon din po ng maraming turista dyan sa lugar na yan ng Northern Mindanao, no? Doon sa Cagayan de Oro, sir, di ba may dating airport doon sa Lumbia? Hindi na po ba siya gagamitin ulit? Kasi kung mapupuno doon sa Laguindingan, at least may backup na Lumbia. Yung Lumbia, sinarado na siya as a commercial airport, no? Ginagamit yan ng Philippine Air Force, no? Kanila na. Nilipat po namin dyan yung operations ng Philippine Air Force
na dating nandito sa Sangli, no? So nagkaroon ng agreement ang Department of National Defense and DOTR na i-relocate namin ang Air Force doon, no? In fact, ang DOTR po spend I think almost ₱1 billion, no? Para mailipat yung mga Air Force personnel and facilities sa Lumbia, no? Para naman magamit natin tong Sangli Airport for domestic operations, no? Sir, may tanong po tayo mula sa ABS-CBN News Desk. Reaction daw po ninyo sa plano ng DPWH na sinabi ni Sec Bonoan kahapon to rehabilitate the entire stretch of EDSA in 2025. So paano po maapektuhan yung operasyon ng, let's say, yung MRT3, pati na po yung EDSA busway kung gagawin po ito? Kung gagawin po yan ay sigurado magkakaroon ng heavy traffic dyan, ano? So we're expecting na mas marami ngayon ang sasakay sa MRT3, no? Dahil ang MRT3 ay hindi naman masyadong maapektuhan itong rehabilitation, no? Ganun din yung EDSA busway, no? Although siguro doon sa EDSA busway continuous pa rin yung magiging operations niya, no? Ang maapektuhan is yung side na talagang ginagamit ng mga private vehicles, no? So we will work closely with DPWH at with MMDA, no? Importante rin na makipagtulungan kami sa MMDA para maging smooth yung operations ng EDSA busway and yung ating MRT3, no? Sir, sunod na tanong mula sa ABS-CBN News Desk. Ano raw po ang update sa MRT4 project naman? Maitutuloy daw po ba sa 2025 yung groundbreaking as announced last year? Ang latest po dyan sa MRT4, no, ay ginagawa na namin yung detailed engineering design, no. We have engaged the services of a Spanish consultant, no, preparing the detailed engineering design, no. Nakakuha na rin po tayo ng dalawa pang other consultants and we're very optimistic po na matatapos po natin, masisimulan na natin itong MRT4. Siguro ang construction po nito mag-start mga 2026 po, no? Itong 2025, the whole year will be for finalization of the detailed engineering design, acquisition of yung right-of-way, no? Although, nakikita namin na hindi naman masyadong mahirap dahil gagamitin po natin yung Ortigas Avenue dito, no? Ang importante lang ay magkaroon ng tamang coordination with MMDA, ng Philippine National Police, no? Para hindi masyadong maapektuhan yung ating mga biyahero dyan dahil magkakaroon na naman ng traffic, no? Katulad nung nangyari nung itinayo yung MRT3 dito sa EDSA, no? So tingin ko naman proper coordination, matatapos natin itong MRT4, no? And ang MRT4, meron tayong may commitment ang ADB, no, to support it, no? So as far as financing is concerned, nandyan din po ang ADB to support it. Sec, kabilang po sa 16 flagship projects na pinapa-prioritize ng ating Pangulo is yung North-South Commuter Railway. So ano po ang update dito? At matutuloy po kaya yung sinasabing partial operations in the coming years? Yes. Alam mo yung North-South Commuter Railway, isa rin to sa pinakamalaking project ng Department of Transportation, no? It will cost the government almost 880 billion pesos, no? It's a 147-kilometer railway from Clark Airport to Calamba, Laguna, no? Continuous yung construction natin, no? Yung Malolos to Clark, Malolos to Manila, no? Ang ganda po ng percentage of completion natin diyan, no? And we're expecting to operate the segment, no? Yung Clark to Valenzuela lang muna, no? We're expecting to have partial operations by end of 2027 or early 2028, no? Pero yung tinatawag natin na south portion ng NSCR, no? We're expecting na matapos to by mga 2030.
So para naman po sa Mindanao, ano po daw yung status ng Davao Public Transport Modernization Project? Kailan po ito inaasahang matatapos? Kasi syempre, nakakonsentrate tayo sa Metro Manila. What about dun din sa mga busy cities po gaya ng Davao? Alam mo, itong Davao Public Transport Modernization Program ay isa rin sa pinakamalaking project ng DOTR. No? Ito po ay susuportahan ng ADB, ng City of Davao, no? And the local and the national government. No? May commitment po ang ADB to support and finance this up to $1 billion. No? Although ito pong project na to ay it will cost around 73 billion pesos. No? Continuous po yung ating acquisition ng right of way. No? Nagkaroon lang kami ng some issues, no? Dahil sa valuation ng mga assets, ng mga properties na kinukuha namin. No? Pero with the support of Land Bank and DBP, minamadali na rin po natin yung pagkuha nitong mga properties na to. No? Nag-start na rin po yung procurement natin. No? Kasi ito pong Davao Public Transport Modernization Program will involve improvement of almost 600 kilometers of road, no? Within Davao City and suburbs, no? And will also involve the acquisition of almost 1,000 buses, no? Of which around 400 will be electric bus, no? So yung procurement po nito nag-start na, no? And we're hoping po na siguro by end of 2026, no, makikita na natin yung operations nitong Davao Public Transport Modernization Program. No? Yung mga binabanggit na taon ni Seke, 2027, 2026, mabilis na lang yan. Oo Yeah. nga eh. Before you know it, nag-ooperate na talaga itong mga ito. Sir, ano naman po ang mga paghahandang ginagawa ng ahensya sa upcoming founding anniversary nito? February po ba? Kung hindi ako nagkakamali, January 21, ang aming 126th 126 na. 26. We celebrated our 125th anniversary sa Davao. Ito yung nung hindi ako nagkakamali, ito yung time na nagpirmahan tayo nung loan para sa Davao Public Transport Modernization Program. And at the same time, pinakita natin sa ating mga kababayan yung operations ng mga electric buses doon sa General Santos, no? So, ngayong siguro this January 21, we'll just have a simple celebration, no? For our 126th Invited anniversary. kami, sir. Oo naman, no? Siguro magpapasalamat lang kami sa ating mga employees na working very hard para ma-implement yung mga programs ng Department of Transportation. Okay, sir, maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyong impormasyon at updates tungkol po sa mga proyekto ng DOTR. Malinaw naman na noon at ngayon, malaki ang pagsisikap ng DOTR sa pagsasakatuparan ng iba't ibang programa, kagaya rin ng iba pang ahensya. Dito po sa ating segment na Mission to Accomplish, hihingan natin ang kinatawan ng bawat kagawaran ng mga plano para mapabuti pa ang bagong Pilipinas at buhay ng ating mga kababayan. So, Secretary Bautista, ano po ang mission na gusto niyong i-accomplish, not just this 2025, kundi in the coming years? Ang isang magandang proyekto ng DOTR is yung bagong airport sa Bulacan, no? It will also be one of the biggest projects of the department, no? Although this is a public-private partnership program or project, no? Malaki po to dahil it will involve the construction of a new airport, no? Bagong terminal, modern terminal. It will have a capacity of 100 million passengers per annum, no? And siguro
ang talagang kailangang mangyari ay magkaroon to ng partial operations by 1998, no. I'm working closely with the concessionaire, no, ang San Miguel Group, no, and they are giving us assurance na magkakaroon ng partial operations ang Bulacan Airport by 2028, no. Ang isa pang gusto namin talagang matapos ay yung Metro Manila Subway, no. Yung Metro Manila Subway, napakagandang proyekto. It is the first subway in the country. It will provide facility to transport almost 500,000 passengers per day, no. It will operate from East Valenzuela to Bicutan, no. And yung train na dumaan doon sa ilalim ng ating subway ay lalabas yan and kukonekta siya doon sa North-South Commuter Railway and makakarating up to Calamba, So, no? interconnected. Interconnect, no? And we're also hoping that we can have partial operations by 2028. Abangan natin yan. Yes. Sasakay din ako dyan. Okay, sir. Maraming salamat po ulit sa inyong oras. DOTR Secretary Jaime Bautista. Thank